Isang magandang umaga po sa ating lahat. Pagbati po sa lahat ng ating mga kabalikat sa pagpapaunlad sa sektor ng takahan at pangisdaan. Gayun din po sa aking mga kasamahan dito sa Bureau of Agricultural Research. Siyempre, mainit na pagbati rin po sa lahat ng ating mga kaibigang mananaliksik, mangingisda at magsasaka sa buong Pilipinas. Binabati ko rin po ang lahat ng ating mga participants sa StreamYard. Good morning po. Gayun din sa lahat po ng ating mga viewers via FB livestream po ng page ng DA of Bureau of Agricultural Research. Bago po tayo magpatuloy, ay pakishare naman po ang ating live stream ngayong umaga para mas marami pong maabot ng mga kaalaman na atin pong matututunan sa pamamagitan ng paksa natin ngayong umaga. Sa ating pong mga participants sa StreamYard, maaari po ninyong fill outan ang feedback form sa pamamagitan ng link na makikita po ninyo sa comment section maya-maya. At para naman po sa ating mga FB live viewers, mangyari pong pakifill outan ng attendance sheet na makikita niyo po sa comment section. So ayan po, inuulan tayo ng pagbati ngayong umaga. Good morning po sa inyong lahat. Muli narito po tayo sa buwan ng seminar na handog po sa inyo ng DA Bureau of Agricultural Research sa pangunguna ng Knowledge Management and Information Systems Division. Halina at sabay-sabay po tayong matuto sa paksa natin hindi lang ngayong araw, bagkus sa buong buwan, na may pamagat na macro-propagation and improved banana farm management. So ayan, batiin muna natin siguro ang ating mga participants at viewers. Ayan, meron po tayong pagbati galing kay Miss Mary Lacquais, if I pronounce it right. Good morning po. Ayan, galing po kay Sir Edison Braza. Good day from Braza University of the Rizal System Tanay Campus. Good morning, sir. Good day po from Ma'am Mildred Bunuan Salacu from Nueva Vizcaya State University. Nako, balita ko po ay napakarami po nating participants ngayon na galing sa Nueva Vizcaya State University. At buong-buo po ang kanilang suporta sa ating kaibigang mananaliksik at presenter ngayong umaga. Kaya naman po ay hindi ko napakakatagalin pa. Hayaan po ninyong ipakilala ko ang ating mahusay na mananaliksik at kaibigan para sa paksa po natin ngayong umaga. So ang ating pong presenter ay nakapagtapos ng kanyang PhD in plant breeding sa University of the Philippines, Los Baños. Siya rin po ang kasalukuyang or siya po ang director ng NBSU Citrus Resources Research and Development Center at siya rin po ay kasalukuyang Professor 3 sa nasabing universidad. Ilan po sa kanyang mga pinagkakaabalahan ngayon, napaka-busy po ng ating resources speaker. Ilan po sa kanyang mga ongoing R&D engagements ay mga sumusunod: Citrus Resources Research and Development Program, Enhancing Tissue Culture and Macro Propagation of Saba, Cagayan Valley's Planting Material Support System for Banana, National Cooperative Test for Cool Elevated Rice, at NDSU Seed Foundation Project. Iniimbitahan ko po ang lahat ng ating participants at viewers, sabay-sabay po nating i-welcome. Pwede po siguro nating i-hit yung ating mga emojis or icons dyan sa FB at sa StreamYard. Sabay-sabay po nating i-welcome ang ating mahusay na resources speaker ngayong umaga, si Sir Dr. Albert A. Tana. Good morning, Dr. Albert. Good morning po, Sir Angel, our host. Thank you for this privilege of having me as your resource speaker today. Shall I start na po? Yes, sir. Sana take it away po. Okay, paki-play na po yung ating PowerPoint. Good morning. I'll be talking about macro propagation and improved banana farm management, and it's going to be focused on the actual experience of our university, the Nueva Vizcaya State University. Kaya marami ngayong magpa-participate kasi ikinalat namin sa buong kapuluan ng Nueva Vizcaya State University itong online seminar series ng DA BAR. Thank you. Yung ilang mga bumati, Sir Angel, mga estudyante ko yan sa plant breeding class nila. Okay.
O shout out na yun na, di ba? Thank you po for your support. Thank you colleagues from the College of Agriculture of NVSU under the leadership of our Dean, Dr. Alduin D. Pablo. Hello, sir. Okay. I'd like to invite everybody to join me in reciting what I call Panatang Makasaging. Okay? So, next slide please. Paano ba to? Yan. Mga kababayan, itaas natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay nating bigkasin ang panatang makasaging. Ako ay Pilipino, taos-pusong nanunumpa. Nagagampanan ko ang mga gawain para sa isang mahusay na pag-aalaga ng saging. Kapag ako ay nagtanim, kahit libre pa ang saging, aalagaang mabuti at laging dadalawin. Hindi ako gagaya sa dating kinasanayan. Saging ay babalikan kung may bunga na lamang. Kaya po mga kasama, ako'y inyong tulungan upang sa gawaing ito, ako ay magtagumpay. Okay, God bless you. Heart naman dyan kung nagustuhan nyo ang original na Panatang Makasaging. Okay. For information of we actually have more than 90 unique cultivars of bananas in the country. Napakarami po. Kaya tayo ay isa sa mga center of diversity for bananas, no? Pero makikita nyo sa market and even in the export market, there are only 3 varieties dominating production, no? Nariyan yung Cavendish types, yung green na banana. Specifically, Grand 9 variety, which is extensively planted in Mindanao region. Okay? Sa Davao, yan. Yan ang pinakamalaki at malawak ang cultivation. As you can see in the mean annual production, no? This is in million metric tons. More than 50% ang share ng Cavendish variety. And specific itong Grand 9. Meron din tayo, lalo sa Luzon, Bungulan and Tumuk Cavendish. Okay? So you can see, no, 4.56 million metric tons ang production yan because of the large tracts of land, no, ng mga corporation natin sa Davao region specifically. Itong Lakatan, so export market kasi natin itong Cavendish type. I should remember that. And then, itong Lakatan, nasa 930,000 ang kanyang contribution sa banana production natin. Nasa local market ang Lakatan, gusto natin yan. And then we have Saba. Saba is a cooking type banana. Kaya meron tayong banana Q, turon, o di ba, paborito natin yan. Marami rin ang production ng Saba kasi meron niyang local and export market as banana chips. O di ba? So meron siyang 2.55 million metric tons. May insight tayong makukuha dito. Yung mga pictures ko, itong nasa isang part ay Tumuk, yung isang malaking bunch na nasa right, sa top right ay Grand 9 yan. And then we have Lakatan and we are familiar with Saba and Cardaba. Okay. We can have some insights on the data that is presented here, no? Yung mean fruit yield, look at the mean fruit yield column. Pinakamalaki, di ba, yung Cavendish type? 53 metric tons per hectare ang yield niyan. Samantalang ang Lakatan ay nag-a-average lang ng 16.8 and then ang Cardaba 14. Yung Cardaba dapat malaki yan eh. Ang yield potential niyan ay sabi ko yield potential class, sorry. Ang yield potential niyan is about up to 30 metric tons per hectare. Pero ito kasi calculated data to for the last 5 years. So actual data ang pinagbasihan ng average fruit yield, no?
And ang isang insight na gusto naming i-share dito sa session na to, which I will have the discussion, yung focus natin, is itong differences, of course, could be mainly due to variety. Isang malaking factor yan, ang genetic makeup nila. And then we can have an insight on the management. Nasa Davao o nasa Mindanao region, yung Cavendish type, yung Grand 9, extensive ang cultivation, well-managed ang mga farms kasi corporation yan. Ang laki-laki nang nare-realize nila na yield per hectare. Itong Lakatan, malaki rin ang potential yan. Umaabot sana yan ng 20, yung Saba up to 30. Pero ang isang bagay bukod sa kanyang variety ay yung level of management, which I'm going to talk about in this session also. Okay, so to put context in our discussion, I'll be going to talk about our NVSU experience. So I'd like to present to you banana production in our region, banana production in Cagayan Valley. This is from the Philippine Statistics Authority, latest data natin to. So meron lang sa Cagayan Valley na about 335 metric tons annual volume of production, all banana, including the 3 varieties, And this comes from about 26,000 hectares. Tingnan nyo yung Philippine production, that's 9 million from over 400 hectares of land. So roughly mga 3 to 4% yung contribution ng Cagayan Valley. Maliit pero merong production, considerable na production ng banana sa Cagayan Valley. Binigay ko rin yung data sa by province sa yield per hectare, So makikita nyo rin dito na ang Cagayan Valley in total, in general, ay 12.92 for all varieties of banana. 12.92 metric tons per hectare. Mas mataas pa yun sa Philippines. It's 20.35. Yan pa rin ay influence ng calculations because of the high yield of Cavendish type banana. So, and the level of management in the farm. So, I'd like to talk about, I will focus on 2, technical constraints. Marami yung constraints sa banana production. Alam din ng audience natin yan, I believe. Pero I'll focus on 2 technical constraints which our university address sa banana industry ng Cagayan Valley. Una, problems with major banana diseases. 3 tong ibinigay ko dito. One is banana bunchy top virus. Ang tawag ng ating mga farmers dyan ay tunggro ng saging. And it infects all cultivars. Although itong Saba Cardaba natin na types ay medyo may tolerance, You can have at least 2 to 3 cycles of production pagka meron tayong Saba. Ang Panama disease, specifically tropical race 4 ng Fusarium. Ito naman ay Cavendish types ng Mindanao ang malaki ang problema. Okay, until now yan, Itong Fusarium wilt. Tropical race 4 specifically. Then itong banana Brack mosaic virus. Ito naman ay mas may concern sa Saba and Cardaba. So itong mga pictures, pinapakita niyan yung symptoms, typical symptoms nitong 3 diseases. We have here the banana bunchy top virus. And then itong 2 ito, yung foliar yellowing, yung wilting, sa Fusarium wilt ito. Tapos itong ang tawag dito ay necrosis ng vascular bundles ng banana. Dire-diretso yan sa vascular bundles ng banana. Makikita nyo pag kinat ninyo yung pseudostem, may mga dark brown na patches, very obvious po for Fusarium wilt. And then sa itong picture na to, yung mosaic pattern, yan, banana Brack mosaic yan. And then itong red-brown streaks, spindle-shaped streaks sa pseudostem when you open the sheets. Yan ay typical symptoms ng banana Brack mosaic virus. Okay. Another
technical constraint is the low-level technology production, specifically in smallhold farms. I'm referring to about 3 to 5 hectares, no, na banana farms. In our recent survey in Nueva Vizcaya, we found out that less than 10% of our banana growers apply improved production practices and management. And this has resulted, of course, to low yield and continuing high incidence of pests and diseases. Yung mga practices na napapakita dito, less than 10% lang po ng banana growers ang nag-a-apply niyan. Yung proper mat sanitation, yung application ng fertilizer, yung bagging. Pag engage ka sa export, may export po din dito ng bungulan and tumbok. Pero hindi as extensive as the export market done in Mindanao. So may mga nagbabag ng Cavendish banana. In Nueva Vizcaya, we have bungulan and tumok for export in Somil, Villaverde. We have in Kasibu. Yan, mayroong specific na mga towns in Nueva Vizcaya engaged in this activity. Okay. So, paano in-address yung dalawang technical constraints na yan ng Nueva Vizcaya State University? So, let me walk you through the project that we have in our university. I'll start with the NVSU Planting Materials Production Facility. Dear audience, the quality of planting materials for banana is very important. The major diseases that we have can be transmitted through infected materials. So infected mother plants, infected suckers. Pag may sakit yung mother, lahat nung pwede niyang ilabas na anak ay infected, magiging infected. 90 to 100%. So, strategic yung production ng quality planting materials para if you are producing clean or planting materials that are not infected with the disease, yung major diseases na nabanggit ko, then makakaasa ka na you will have a harvest pagka na-manage natin ng tama yung planting materials. Ang tinanim natin. So, pag may bumibili sa nursery ng NDSU, mga walk-in clients or nagpa-reserve ng planting materials, we give them our techno guide and we explain to them, you are buying your plants, you will establish a new farm, then manage it well kasi sayang naman ang investment, di ba? So sabi ko nga sa panatang makasaging, sama-sama tayo para magtagumpay. So anong meron ang NDSU? We have our tissue culture laboratory, matagal na po yan, since 2013. Maraming tumulong na mga government agencies sa amin, kasama po ang Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research. So, nakapacitate ang aming laboratory para makapag-produce ng mga planting materials. We have screen house and ang pogi points ng aming facility, we have a disease indexing laboratory. So, we are detecting in our laboratory banana bunchy-top virus, banana Brack mosaic virus, and isinama na namin dyan ang banana mosaic virus. Okay? So, dahil hindi masyadong problema ang Fusarium wilt, dahil wala pa tayong tropical race borer dito sa Luzon, nasa Mindanao kasi yan. Yan ay nadala ng kung ano at nagkaroon ng tropical race borer dyan. Sa Luzon, hindi pa nakikita ang tropical race borer ng Fusarium wilt. Okay. So, let's continue. Punta na tayo sa, ito pala gusto ko itong i-plug in. Siyempre, DA-BAR ang partner natin. Binigyan kami ng pang-enhance ng aming laboratory. Dito ang bagong bahay namin. Our tissue culture laboratory with funding support from DA-BAR. Yay! Thank you po.
ito ang investment namin sa ating topic ngayon, banana macro propagation in NBSU. Hindi naman to bagong technology. Ginagamit na to ng ating mga farmers commercially sa Africa, no? Pinopromote ito ng Biodiversity International, sorry. And what we did here, I think mga 6 or 7 years ago, we verified this with local banana cultivars that we have. So, ito yung naging findings at ito yung application namin hanggang ngayon, no? Since the verification. Itong whole corm technique works well for lakatan, for tumok, bungulan, and latundan. May nag-try din na isang partner namin sa Morado, yung red na saging. Pwede rin. It works well, no? The technology works well with Morado. We can get about 25 to 30 plantlets per sucker through this technique. Ang bago naming na-verify na isa, although we previously used whole corm technique also for saba or cardaba, mas gusto niya yung split corm. But generally, mas kukonti yung napoproduce namin sa saba. No, sa Ilocano, ang saba ay lahat ng saging. And they call saba dipig. So dipig yan sa Ilocano. 10 to 15 plantlets per sucker. O imagine, itong picture na to, hindi po to downloaded. Picture ng aming banana macro propagated ito na application ng technology, ng whole corm technique. Imagine 25 to 30 plantlets per sucker. You simula ka sa 20 to 15 sword sucker as your propagule, no, for macro propagation. Mabibilang na napakarami na agad nun in less than 5 months, no? 5 to 6 months lang ang kailangan natin. Ang tissue culture kasi, while it remains to be the most rapid technology for propagating planting materials for banana, medyo mas matagal yung cycle niyan. Siyempre, pag nagsimula na, dire-diretso. So, itong effort, investment of our university in macro propagation rather, complement sa facility kasi may dagdag kaming planting materials through this technology. Okay, ito yung pinaka-diretsong mga steps, no? But I'll just pass through this quickly because after this presentation, we will have the audiovisual, no? Naggawa po kasi kami ng ABP for banana macro propagation in Tagalog version. Ngayon, nagkaroon namin ng Ilocano version. O, di ba, nag-e-evolve pati yung pag-present namin para mas maraming ma-reach na audience. Okay, so it starts, as you can see in the picture, no? From left to right. Dapat tama yung sword sucker as the main propagule, no? Ito yung planting material natin na pagkukunan ng plantlets. It's processed, no, by pairing and peeling the sheets until we have this corm. And then dito sa picture na to, hindi kitang-kita, pero sa video makita nyo in detail, we are excising the growing tip. The principle in banana macro propagation, specifically itong whole corm, and even yung split corm technique, no, we induce the growth of lateral buds. Napakarami pong lateral buds dito sa circle ng corm. And lahat yan suppressed because of the growing center or the growing tip. Di ba tawag natin dyan, kung alam nyo, apical dominance. Hindi nagbabranch yung puno o yung halaman kasi yung growing shoot niya, siya ang kumukuha ng lahat ng pagkain para siya yung mauna. So yung ang dami-dami palang lateral buds dito sa paligid ng corm. Pag pinatay natin yung center niyan, yung growing tip niya, then apical dominance is broken and the lateral buds grow. Ang dami po nito. Ang una, akala namin mabilis ganun lang, ano? So nung tinry namin yan sa local cultivars, so tinanim namin yan, aming improvement sa conditions nito, we tried carbonized rice hull, o yan, in combination with
compost material. So organic lang at saka CRH. 1:1 na ratio. Aba, ibang ganda po na mag-ugat, no? So loose yung lupa, tapos may source ng nutrients because of the compost. CRH promotes root development well, no? So yan, kasama yan sa package na pinapakita namin at kinakalat namin sa mga kliyente. Ang aming experience in any local cultivar, no, that we used, yung first batch niyan will have about 3 to 5 seedlings only. Ito, sa fourth picture natin. Pinapatayan ulit, no? Kung ano yung ginawa namin sa corm na original, yun din ang gagawin dito sa individual seedlings when they have about 2 fully expanded leaves, like what you see in the picture. Bata pa yan, ano? Pinapatay na yan. Yung tamang pagkat, merong procedure yon. So, hindi basta kinakat. Etong bawat isang to na seedling, kung meron kang 3, papatayin lahat yan. First batch yan. Yung next batch ang napakarami, as you can see in the next picture. You can get as high as 15 to 20, no? 15, yan, 15 average. Doon sa isa, no? Sa isang corm. So mga sabihin natin 6 to 7, 5 to 7 na new plantlets, new buds and new shoots growing from each decorticated. Ang tawag doon decortication eh. And yung stress na yon ng decortication, yung pagkat netong first batch ng seedling, yan ang nag-i-induce ng further growth ng buds and new plants from the mother corm. So kung may 3 yan at tigli-5 agad, you have 15 from a single sucker. First batch pa lang po yon, no? Lalaki yan, katulad nito sa picture na susunod. You can now harvest this as a plantlet and you can transfer this to individual polyethylene bags. So ito yon, para ding tissue culture ang itsura niyan. Pero shortened yung period ng multiplication. Ang dami nito pag lumabas sila. After harvest, siyempre careful harvest yan. Buhay pa yung corm. New batches, no? Up to 2 pa. 2 more batches will emerge from this. Pwede ulit i-harvest yon as new planting material. So sa record namin sa data, sabi ko kanina, 25 to 30 kaya sa mga dessert type banana. Then sa Cardaba medyo mga 10 to 15 lang. So ready na yan in less than a month in the nursery. After acclimatization, pwede nang ready for field establishment ang plantlets natin. So yan yung banana macro propagation technology. Alam nyo na after ng application namin ito at tuloy-tuloy yung production namin ng plantlets, we package a project and it was funded by DA-BAR. It's about transferring the technology, the macro propagation technology, specifically for Bungulan, Tumok, and Lakatan to a partner farmer organization. So we identified bigas, kaya yung project namin tinawag naming NVSU Bigas Partnership. We implemented this 2019 to 2021. Ito yung framework ng project. NVSU took charge of training, so we capacitated the members and officers of the organization. We provided the disease indexing service kasi ito, quality control to. We have to index the mother plants before they are propagated kasi kailangan we make sure that the mother plants or the source of the suckers are clean, not infected with any of the major diseases. And then we did the coordination and monitoring of our partner. So si Bigas is Balangon Integrated Growers Association of Sawmill in Villaverde. Hindi po yan rice organization, no? Balangon is another term for Cavendish banana.
sila yung nag-manage ng nursery. So dito sa project, na i-enhance namin yung nursery nila, na-equip namin sila on whole corn macro propagation and nursery management. And in-include din namin yung monitoring ng selected farms planted with our macro propagated materials or plantlets. Ganun po yung pinaka-framework nito, and we were able to transfer the technology to the hands of our farmers in this project. So we produced about 7,293 plantlets in this project, aside from capacity building of our partners. No? Kita niyo yung mga pictures dito, nag-hands-on kami dyan. Tapos may series of meetings kami. Alam niyo naman ang experience sa mga farmer organizations, no? Kasi may papasok yan na resources. Merong sales kasi, may income na papasok. At pumasok ang income sa kanila dahil sa production ng macro-propagate planting materials. And it's very good, no? An opportunity came during the implementation of the project because the provincial local government unit of Nueva Vizcaya, merong inalat na fund, no? The PLGU allotted fund for buying the plantlets of the organization, and they distributed this to farmers in the province, no? We established in this project about 15 new banana farms, no, in Cagayan, in Nueva Vizcaya. So partial list po itong narito. Meron kaming mga ilang monitor dito, si John Eric Cabael sa Pahitan Bayumbong, si Joselito Lacadin, Angelito yan dapat, sorry, hindi ko na correct, naalala ko na. Nariyan yan sa part ng District 4. So sa Bayumbong din yan. And we have others. At tuloy-tuloy po to kasi we are continually producing planting materials. Okay? So yan ang naging impact nung engagement ng university in transferring macro propagation technology to the hands of our farmers, no, banana farmers. And we also produced through this project our first Tagalog version of banana macro propagation in AVP. Now in YouTube, you can access this, no? Tatlo na actually yan, no? Yung first na Tagalog video through NVSU YouTube channel. Yan, i-screenshot ko yan para makita nyo. I hope kita pa sa inyong end yan, ano? And we have 2 YouTube videos produced by DA Bar. I think sina Sir Angel Padura, yung grupo niya ang nag-produce nitong videos na to. Right, Sir Angel? Kayo to, itong grupo na to, no? Yung banana macro propagation na nasa YouTube sa DA Bar. Dalawa po yan. Okay, isang testimonial at isang about the technology. So tuloy-tuloy po yung information sharing about this technology. Siyempre, ito yung sinasabi kong isa na we are doing. We are one of the disease indexing laboratories in the region. Merong bagong mga nagdi-develop sa region. I think kasama ang Quirino State U and then ang DA, meron sila. Itong disease indexing namin, it's a service facility now. Actually, we are using this also for citrus kasi ang citrus meron ding problema sa transmission ng diseases, major diseases through the multiplication of planting materials. So yung service namin naka-orient yan sa nursery in the production of planting materials. Ang facility namin is capable of both serology, yung protein-based na technique. At itong pinapakita ko ngayon ay DNA. Nasa genetic, nasa molecular level po itong detection na to. Parang COVID-19, may rapid, di ba? May rapid na test. Tapos merong gold standard na PCR-based. Ito PCR-based po to. Itong pinapakita kong picture, yung C1 to C3, control check yan para pag may lumitaw na ganitong band, yung guhit na puti, nakikita nyo? Pag may lumitaw na ganyan sa mga niload namin na samples, positive yun. So,
itong figure na to shows you that the banana samples that we tested for banana bunchy top virus, no, were negative, no? Negative sila kasi wala silang expected na ang tawag dyan sa genetics ay amplicon. Yung this band actually, no, tong tatlong bands na to sa C1, C2, C3, they represent the bacterial DNA ng viral DNA ng banana bunchy top virus. So part 'yan. Kaya kung meron kaming makukuhang virus DNA or viral DNA from the sample that we get for testing, mapaparami yung kopya na yon at mapapakita yan in the form of this band, DNA bands. So, hindi magkakamali yung test kasi positive or negative lang siya. COVID-19, di ba? O pregnancy test, parang ganon. So, yan yung ginagamit namin na standard sa disease indexing. So, when we get samples, if we say from the results, this is negative, these samples are negative, these samples are positive. Hindi pwedeng paramihin yung mga samples na ang pinanggalingan ay positive for the disease. Okay. So, naggawa kami ng unit cost analysis for one cycle of banana macro propagation. Kinompute namin ito sa 20 plantlets per sucker at 30 pesos per planting material. So, for 2,000 plantlets produced, you will get 60,000 as your gross income. We computed the production cost based on material and we got about 20,500. So we will have a net income of about 39,000, more than 39,000. So ito unit cost analysis. So sa aming analysis, ang production cost per plantlet will take about 10 pesos, no? 10 pesos. So ang magiging net income per plantlet is about 20 pesos kung ibebenta natin ng 30 pesos per plantlet. So pwede pang ibaba actually yung presyo pagka macro propagated kasi hindi yan ang investment ay kasing dami at kasing costly ng tissue culture kasi may laboratory ang tissue culture. So ang kailangan lang natin is ma-servicean tayo ng disease indexing. So kaya kami nag-package ng that's the reason why we package the technology transfer to our biggest partner in Villaverde kasi the technology can be managed by farmers themselves, no? So ang kailangan lang nila sa technical input yung disease indexing which our laboratory can provide. Okay? So the other constraint, paano namin in-address yan? Yung low-level technology adoption. So yung pagpapabaya sa saging, di ba? Malaki ding laban yan dito sa Luzon. Sa Mindanao, dahil well-managed ang mga farms doon, wala tayong problema. Alam nila yung magandang management. So dito sa Luzon, para magawa namin yan, we established 3 banana techno showcase farms with NBSU planting materials. Itong nakikita nyo yung picture, ito yung early years namin na nag-establish. This is about 2017. Buhay pa po yung techno showcase na yan. Dito mismo yan sa Bayombong campus, about 4,000 square meters. So we have in NBSU, we have one in Villaverde, and we have one in Kasibu since 2017. Latest naming balita sa Kasibu ay nagdoble na yung kanilang size ng farm from the Techno Showcase kasi they are earning from the sales of their bunches, no, of fruits. Okay. We also, this is about promoting, no, improved production practices and management for banana. Ang latest niyan yung panatang makasaging. Okay. We monitored the showcase and selected farms. Of course, we have to do that as the university to check on the actual application of the good practices. Yung mud sanitation, yung de-leafing, di ba? Ang banana natin, kita nyo, punong-puno ng dried na dahon
tapos hindi inaalis yon. Ang dami-dami nung pwedeng maging ikakalat na sakit. Yung sigatoka, ay lahat yan ay infecting the leaves. So when we don't remove them, maapektuhan yung capacity ng fruiting ng banana natin. So deleafing is important. No, hindi naman mahirap yung gawin. Yung mga farmers namin ngayon gumagawa na yan. Meron silang sickle na mahaba na inilagay sa bamboo pole na maliit para ma-reach nila yung matataas na dahon. And they regularly deleaf the mats. No? Ang mats po yung mother plant na may mga anak. Sa saging ay mat ang tawag, MAT. Desuckering, o yan, di ba, nanghihinayang kasi ang farmers natin na mag-desucker o kaya ayaw talagang kunin. Pero ang daming extra. Kaya yung mga sumusunod, usually, maobserbahan nyo, alam ng mga farmers natin yan. Pag hindi nagde-desucker, yung mga sumusunod na nagbubunga, yung ratun ng halaman, ng banana, no, ratun din ang tawag. Parang sa rice na pag nag-harvest ka, you will have ratun plants no, in less than 2 months. Meron ding ratun crop ang banana. So, yung mga unnecessary suckers, pwedeng alisin yan eh. So, parang pwedeng ilipat kung wala pa namang sakit ang mother plant, na may maintain lang sana yung 3, pinakamaganda yung 3, isang mother plant which is fruit bearing, isang follower, and then 1 sucker. Yung the rest pwedeng alisin, pwedeng patayin, pwedeng ilipat as planting material. Okay? Field grown nga lang yon. Okay? So, yung sucker na malinis, galing sa malinis na mat na tamang size, yun ang ginagamit namin sa macro propagation. Yung fertilizer application, yung then ang patubig, napaka-importante po. Parang walang nag-i-irrigate ng sagingan, di ba? Okay. Parang ang naririnig ko, self-sufficient daw yan. Sariling kayod, kaya ng saging. Pero hindi natin marirealize yung tamang bunga pag gano'n ang ating practice. Okay, we also engage students. Kasi young minds yan eh. Ang aming mga estudyante sa NBSU, karamihan anak ng mga farmers. So, ini-encourage namin talaga sila na when we have topics on this, we promote improve the application of improved production practices and management. So when they share, pwede silang magsabi sa kanilang mga folks, hey, we improve, no? It's time to improve our practices. And later on, ini-encourage din namin sila na maging entrepreneurs. So who knows, merong mag-i-invest sa banana, alam niya ang kanyang gagawin pagka nag-establish siya ng sariling farm. Okay? And we engage them also in maintenance operations. So nakakakuha kami ng trabaho sa kanila that they enjoy the activity. Okay. Kasama yan sa aming aggressive promotion ng improved production practices and management. And we integrated these practices in all our banana training packages. So we produce this techno guide, no? Ang aming mga techno guide kasi as mentioned, ako rin yung isa sa mga nag-handle ng programa namin sa Citrus. Ang aming ginawang tatak ng mga techno guide namin ay Katas ng Prutas series. So nakapag-produce kami ng katas ng saging, meron kaming katas ng citrus, o di ba, Pinoy na Pinoy. Tapos ang ibig sabihin, di ba, the meaning of katas ng prutas is parang katas ng pawis, yung pinaghirapan, o di ba? So ito, isang techno guide namin, 2017 pa ito na ilabas. Katas ng saging yan, techno guide for application of improved production practices and management for banana. Naka-specify dyan yung spacing na magkakaiba per variety. Nakalagay dyan yung dapat malinis yung planting materials mo, hindi yan kung saan-saan lang kinuha. Yan. Tapos, sa lahat ng trainings namin, I think ito, nasuma ko to, we have 4 farmer groups in Cebu and in Villaverde of Nueva Vizcaya. So, may mga farmer groups na kami na nabigyan ng mga ito at saka sila yung nakapacitate sa mga trainings ng NBSU about banana. Okay?
O you can remember or you can ask for copies of Katas ng Saging. Ang dami na po namin na i-distribute, na circulate na kopya niya mula noon nung nagawa po yung material. Okay? Ito lang yon, hindi ko naman i-discuss pa po yan. Ang tawag namin kasi dyan ay bagong saging package of technology. O di ba, madaling tandaan, bagong sapot. Ang tawag namin kasi sa mga hindi nagmamanage mabuti ng saging, lumang saging. Kaya pag nagte-training kami, ang aming challenge after the training to all our participants, are you lumang saging or you are bagong saging? Okay, so several aspects, no? I'll just quickly run through this planting materials. So, syempre, tissue cultured or macro propagated plantlets are recommended. The farmers can later get their own field-grown suckers for planting materials only from healthy mats. So merong fertilizer recommendation. Siyempre, sinasabi namin na best na you have the soil analysis before you follow any recommendation. Kasi doon ang pinakamaganda para sa application ng fertilizer. And then irrigation, no? Ang isang general recommendation dyan is plant at the onset of wet season. Pero pag may provision for irrigation, maganda yung timing ng dry season kasi ang bungahan yan during the months na wala masyadong bagyo. Pag wet season kayo nag-umpisa dahil nagsasamantala kayo ng tubig, pagdating ng isang cycle ng bungahan, nata-timing na maraming bagyo. So maganda pag may irrigation facility investment tayo. Okay, weed, kailangan nating mag-weed, mag-de-leaf na sinabi ko kanina, mag-desucker. Yung mga mulching, hindi ito yung imported na plastic mulch. Ito yung mga plant litters in your farm that you can place over months to conserve moisture and to control weeds. O di ba, practical yan. And then yung disease management, ang isang removal and burning of infected plants. Okay? Then you can spray insecticide against vectors like itong aphids kasi number 1 yan. It spreads banana budgeta virus. It also spreads banana brack. So ang insecticide ginagamit not to control the virus but to control the insect vector. Yung propping pagkailangan, marami naman tayong bamboo poles when needed only. Yung debudding, pinapractice to, yung bud removal after appearance of false hands. Mas mabilis nalalaki ang mga fingers ng ating bunch. And then bagging, maraming benefits sa bagging. Pero hindi namin masyadong nire-recommend yan for saba kasi hindi maraming expense na dagdag yan. Samantalang ang value ng saba natin is about 13 to 15 pesos per kilo. So, ang laki-laki na expense sa imported materials for bagging. Pero yung lakatan and Cavendish nagbabagya kasi ang taas ng value nun. Okay, for export. So, this is done after debudding using perforated plastic sheets. You can Google yung current price nito and the materials available. Okay? Nag-develop din kami ng cost and return analysis. Pero dahil ang mga techno showcases namin ay saba, sa saba namin to ginawa kasi actual na experience, no? 2 cycles of production lang nilagay ko dito. So this will cover about 2.5 years to 3 years. Yung first year, definitely wala kayong kikitain dahil sa malaking investment kasama na yung land preparation. So ito nakalagay dito. That's 12,500 kilos. Yung 625 na mats for 1 hectare, ang spacing ng saba dyan ay 4x4 or you can have 5, mas maliit yung number. Okay? Itong 625, 4x4 yan, meters. So, ang first cycle niyan, kahit abutin yan ng 18 months, no? Up to 2 years. Depending on the variety or strain ng banana ng saba, 20 kilos ang aming inilagay dahil yan ang actual na naging harvest, no, average.
20 kilos times 15 pesos ang bentahan. Up to 17, may 17 pesos na for saba. So sa 15 namin ginamit yan, that's 12,500, that's 187,500. Kung 15 pesos per kilo, 12,500 kilos na first cycle harvest. And then, ang aming experience, kahit maganda na yung management, meron pa rin pagbaba. Tapos hindi lahat, 80% lang nung mats ang nagbunga for the first ratoon. So, ang calculations niyan sa 1 hectare is 625 mats times 0.8 sa 80%. Tapos mas mababa yung kanyang bunch weight. Okay? First ratoon to, 17 kilos. So that's 8,500 kilos from the first ratoon times 15. That results to an additional of 127,500 pesos for a gross income of 315,000. Malaki pa rin, di ba? Malaki ang gross income ng banana. Pero sa first year ng investment kasi malaki yung expenses. Material inputs including planting materials kasi nire-recommend na nga namin na you buy your planting materials to make sure that you will start with clean plantlets for establishment of your farm. So kasama dyan yung material inputs sa planting materials natin, fertilizer, pesticides, and farm tools. Kung merong investment sa maliit na screenhouse, mas maganda. Kasi later on, you can also sell your own planting materials, but you need a screenhouse para your plantlets will be protected. And then dito sa aming calculations, wala dito yung screenhouse. And then itong labor of 60,000 for to more than 2 years, 2.5 years, para doon sa coverage ng first ratoon. So that's gives you a total of 196,020. So deducting this from the gross income, you will have a net income of 118,980. ROI of 60%. Okay. Yan. I think that's all, and we are ready to have our AVP team. Thank you very much. Thank you very much, and God bless.
technology. Ayan, muli marami pong salamat Dr. Albert A. Sana at sa buong NVSU team behind Yes po. that very informative video po na for sure ay makakatulong po sa ating mga banana growers. So, ini-encourage ko po, ini-invite ko pa pala ang ating mga viewers sa FB Live at ating mga participants dito sa live stream na i-hit naman natin yung heart emoji or icon para pasalamatan si Dr. Albert A. Sana. Palakpakan natin si Sir. Thank you so Yay. much, Sir. Yan, yay, congrats. Thank you Ayan, po. Thank you very much, Sir. Nakainom ka na ba ng tubig o nakalago ka na ba ng kape, Sir? Kasi meron tayong, Ako kanina. ayan, mga 6 na katanungan, Sir. Okay, Ready ka na sige. po ba? Yes po. Ayan. So, siguro, Sir, let's start on this question. Especially baka yung iba nating viewers kanina ay hindi naumpisahan yung presentation. May nabanggit ka kanina, Sir, na ang saging kasi para siyang sariling lago. Yung po ba yung term na ginamit mo kanina? Sariling sikap. Ayun, sariling sikap. Kasi for most of banana growers, siguro ang nasa isip nila, pag pumunta ka sa taniman ng saging, natural namang lumalaki at lumalago. Dumadami ang saging, di ba? Kasi parang laterally kumakalat nga yung suhi niya, if I Opo. recall it Yeah. right. Ngayon, Sir, paano ba natin na matutulungan yung ating mga banana growers na maintindihan kung bakit kailangang una gawin yung proper farm banana management, particularly yung macro propagation despite na mabilis namang lumago at dumami ang saging. Maganda yung question and thank you for that, Sir Angel. Okay, Ang Sir. ini-encourage natin yung bagong saging. Kaya natin gusto yung bagong saging kasi ang lumang practice na walang maintenance, proper maintenance, nag-i-encourage ng pagdami ng sakit. Kaya yung mga farms, pag yan ay tumatanda na at hindi natin yan nilagyan ng tamang management, una, maliit na yung ibubunga. Ikalawa, sources yan ng mga pwedeng ikalat ng mga insekto like aphids sa other farms. So, naperwisyo ka na dahil hindi mo inaalagaan yung mga saging mo, nakaperwisyo ka pa ng iba kasi lumilipat sa iba yung sakit na galing sa farm mo. O di ba ang laki-laking consideration nun para mag-adapt tayo ng technology. Itong macro propagation, malaki ang benefit nito dahil farmers can manage the technology. Kung gusto ito, mas maganda to sa organization ng farmers like what we did in NVSU. We partnered with Bigas. Kasi merong kikitain ang farmers sa pag-produce ng planting materials. Until now, priority ang production ng adequate planting materials na siguradong malinis. Kasi ang problema sa field-grown sucker, sabi mo nga, nanganganak naman yan. Yun po yung ina-address natin kaya nilagyan ko rin ng kaunting emphasis yung disease indexing, di ba? Yung detection ng sakit. Kasi po pwedeng healthy appearing yung ating itatanim na galing sa isang mother plant. Yung pala merong sakit. So sa detection in the lab, makikita yan na positive o negative. So ang recommendations namin pag meron kami binigyan ng service sa disease indexing, sabihin namin huwag mo lang gamitin to kasi hindi pwede. So magkakalat yan ng sakit. Ganun yung mga pwede nating benefits sa technology at saka sa improvement ng ating practices sa management ng banana farms. Marami bukod dun sa benefit na kukuha natin yung potential yield ng ating banana varieties. So we benefit economically too, di ba? Kasi nagpapatuloy yung bunga. Pag nanganganak ang saging, siyempre, hirap na hirap yung area na pinagtaniman. Merong nagtanong sa akin na farmer na, bakit po ba kasi yung susunod na raton, yung sumusunod na bunga, hindi na kasing ganda nung una? Abay, isipin po natin kung walang suporta yan sa fertilizer, tapos hindi nyo inaalis yung lapis na sucker, lahat sila doon kumakain, di po ba? O di yung susunod na generation niya, mas maliit na yung ibubunga kasi nag-aagawan sila sa pagkain sa iisang area. That's why we encourage yung reduction ng sucker, maintain ninyo ng 3 lang,
tapos suportahan natin ang pagkain. Doon, i-maintain natin yung laki ng bunga na ibibigay sa atin at sa atin. Ayan, thank you so much, Dr. Sana. No, so to give emphasis lang, hindi porket dumadami at lumalago yung mga saging sa taniman, okay na yon. Katulad po ng sinabi ni Dr. Sana, ay maaaring nagdadala ng sakit yon na eventually makakaapekto sa kalidad o dami ng bunga ng saging. Now, in connection to what you said, sir, diba parang sa presentation mo po kanina, you have enumerated yung tatlong diseases or viral infections na mainly nakakatama or nakakaapekto sa mga sagingan sa Pilipinas. So these are the banana bunchy top, yung Panama, tsaka yung banana black mosaic. Para po sa ating mga, kasi baka yung iba po nating banana growers, kumbaga napapansin na nila na merong parang anomaly or may kakaiba sa saging. Hindi lang nila ma-identify na yun mismo. Sir, can you give them qualities or symptoms or maybe effects netong mga viral infection dun sa saging para matulungan po yung banana growers natin na first malaman or ma-screen na possibly yung tanim nila ay infected? Okay. Yung pinakita kong tatlong pictures kanina doon sa slide ko, typical na itsura yan ng mga infected materials. Yung banana bunchy top, familiar ang maraming farmers dyan. Yan yung parang nababansot yung saging sa early. Meron yan kasing early at saka late expression yung banana bunchy top. Mas maganda pagka early expression kasi bansot at saka naninilaw yung dahon ng tinamaan ng tungro. Alam nyo sa macro propagation, kaya po maganda yan. Kasi yung tutubo, halimbawa nakalusot sa screening, just in case, wala namang ganong cases, pero pag yan ay ginawa ninyo at may tungro, may banana bunchy top yung source, yung tumutubo po na unang batches ay nagpapakita na agad ng typical symptom ng banana bunchy top. Bansot, ang dahon ay may naninilaw na edges tapos hindi lumalaki. Sabi nila landscape plant daw. Merong nagkakagusto pa na plantito. Yung pala infected ng banana bunch top. Yung late expression niyan ay mas mahirap kasi sana bubunga na tapos hindi pala. Merong bunches na lumulusot pero maliit na mga fingers yung saging. Okay? Yung banana black mosaic, ang isa sa pinakapalatandaan niyan yung mosaic pattern ng yung red brown na colors sa puso ng saging. Nakikita po 'yan. So may mosaic na part na nakikita parang mapa-mapa ng mga dark brown na colors doon sa puso ng saging. Tapos pwede niyo pong hilahin yung base ng sheet ng saging to expose yung pseudostem. Pseudostem ang tawag dyan sa katawan niya. Makikita nyo yung spindle shape na dark brown. Yung red brown na colors. So, yan, palatandaan yan ng sintomas ng banana black. Tapos lumiliit yung fingers. Okay? Yung Panama, yung wilting ang una, isa. Tapos makita nyo naninilaw. Tapos yung naninilaw yung dahon, may reduced na size din, tapos naninilaw siya. Tapos pag pinutol nyo yung kanyang puno, makikita nyo yung may mga dark spots doon sa paikot ng kanyang pseudostem. Typical na symptom yan ng mga sakit na yan. And ang immediate na mga paraan para ma-manage yung mga sakit, lalo yung mga viral diseases. Ang unang recommendation, syempre, gamit sana tayo ng resistant variety. Itong Panama disease, may resistant variety na dyan galing sa tissue culture, Ang tawag ay Somaclone. Teka, let me check yung code nung variety niyan. GCTCV119. This is resistant to tropical rice 4. This was developed by the Taiwan Banana Research Institute. So you can check that out, meron ding dinevelop ang Institute of Plant Breeding. Kasi ang Envision din naman kami breeding institution, okay? So ang IPB in UP Los Baños ay nakadevelop na ng
lakatan somaclone din, galing din sa tissue culture po. Moderately resistant sa banana banchitap. Ang pangalan na nirelease nila ata sa variety ay Mapilac. Remember that, Mapilac. So isa yan na magandang solution sa management ng mga disease na yan. Ang isa pa, yung immediate is the immediate removal of the materials or mats that show the typical symptoms. Kasi Brack mosaic and banana banchitap, they are spread by aphids. So, pagka kumagat si aphid dyan sa infected material, infected plants, ikakalat nila yan sa healthy plants or healthy mats. Ito namang Panama disease, kahit yung water and soil movement, kasi ano yan Fusarium wilt yan, fungus yan, na-spread yan kahit dun sa movement ng tubig at saka ng soil. Meron ngang parang pagka nakapunta ka dyan sa area na meron, nakatapa ka, gumamit kang sapatos, pag hinugasan mo yung footwear mo, pwede kang magdala ng sakit. Okay? So, yung mga simpleng control measures sa hygiene, like may foot bath ka sa park, malaking tulong yon sa management ng Panama disease. Okay? Yung irrigation control at saka yung immediate removal ng may sakit. Malaking bagay yan. Then we control the vectors too. No? So we spray chemical insecticides. Ang aphids pwede rin yan sa sa soap solution with oil. Yan, kasi na-suffocate ng oil and the soap yung body ng aphids na mamatay yan. So ang recommendation namin sa banana banchitap, before removing at saka burning the infected materials, see to it na nakapag-control na ng aphids. Kasi mahirap yung parang binulabog mo pa sila pagka pinagpapatay mo yung tas mas umalis sila dun sa source. Hindi nyo napatay yung mga aphids na nakatira na dun sa infected material. Akala nyo natapos na yung dahil na-remove na, di ba? Na-alis mo na sa farm o na-burn mo na. Yung pala, ang daming iniwan na kumagat sa kanya na aphids. Yun po, mga practical na bagay na pwede nating gawin para i-manage, makita rin yung typical na symptom nitong mga infected materials. Thank you, Sir Angel. Ayan, thank you so much, Dr. Edward, for being generous enough dun sa mga practical tips at saka yung, kumbaga, on the onset maybe, or baka yun na, ongoing na yung infestation o yung mga sakit para matulungan din na ma-identify yung ating mga banana growers, yung mga viral infection, which leads us to what you said na hindi nga dahil sa sariling lago or sikap itong tagging hayaan lang natin, no? Kaya kailangan din matutunan ang macro propagation together with the proper farm management. Third question, sir. This is from Ma'am Jenny Lou Velasquez. Meron daw po bang ginagamit na fertilization sa saging kapag nilagay na siya dun sa macro bed bago siya ilipat sa polyethylene na mga seedland or bags? Yeah. Mabuti you ask po. Yung mismong first na macro propagation namin, Ma'am Jenny Lou, compost lang. 1:1 na compost. You can use vermicompost kasi we have vermicompost in the university. We have a regional vermi center. So doon kami kumukuha. Tapos gumagawa kami ng sarili naming carbonized rice hull. Maganda yan kasi alam nyo pa na dahil ginagawa na CRH yan yung dating libre na rice hull ay binibili na ngayon. So nagkaroon tuloy ng presyo yung IPA. But we develop our own chimney and so we are producing our own CRH. So we're using CRH in combination with vermicompost, 1:1 ratio. So improvise lang yung original naming mga
macrobed galing sa alulod ng ng nasirang bahay, ganyan, may mga maintenance work dito, hinihingi na lang namin yung mga yero. So ginawa namin, kita niyo yung picture namin na original pa yung mga pictures na yun na dati namin ginamit. Although nag-improve na kami ng konti pero nagmamahal kasi ang materials. So sabi namin maganda rin yung kung ano yung meron na available sa farm, yun ang gagawin. So yung fertilizer, wala yan sa unang batch kasi may compost tayo. So ang application nagsisimula mga 2 weeks po after ng first transplant ng second batch. Bali second batch na po kasi yung maiha-harvest ninyo. Kasi yung first batch na 3 to 5 seedlings, pinapatay lahat yon. Kasi doon manggagaling sa bawat isang yon yung bagong plantlets. And we can get, sa aming experience, we got 3 batches of planting materials from the same corm, original corm. So, pagka-transfer po noon, mga 2 weeks para ma-acclimatize muna. Ang medium ng aming inilalagay sa polyethylene bags ay 1 part CRH, 1 part compost, and 1 part garden soil. Tapos, naglalagay kami ng few supporting fertilizer like ammonium sulfate at saka itong triple 14. So, ano lang po siya, isang kutsaritang inilalagay sa gilid nung polyethylene bags para hindi masunog yung seedling. Yan po lang ang recommendation namin. Then, lalaki yan in less than siguro 1 month to 1.5 months, ready yan for field establishment. After na, malalaki kasi po agad yung yung maha-harvest na may ugat sa first batch and second batch. So, it takes about less than 2 months, 1 to 1.5 for field establishment na yung macro-propagated seedlings natin. Okay, thank you, sir. Let me now jump to the fourth question po. This question is from Sir Ian. Since ang iniiwasan nga po natin dito ay yung, di ba, yung viral infections, yung mga infestations and all. Hindi daw po ba kailangang sterilize yung lupa na pagtatamnan and at the same time yung corm na itatanim to make sure na yun nga, yung tutubong mga plantlets ay disease-free? Yeah. Thank you, Sir Ian. Maganda yung point sa sterilization. Advantage siya ng CRH kasi sinunog yan eh. Diba? So maganda yung media. Hindi kailangan ng sterilization na may investment pa. Dahil yan ay dumaan sa low fire, low oxygen para marami siyang potassium na natira. Nawala na yung nitrogen niya pero marami siyang potassium. Maganda siyang media. Pampaugat pa kasi loose yung lupa, yung medium. Itong mismong corm, ang recommendation lang namin dyan ay you soak it for 30 seconds sa fungicide solution. You can use, basta fungicide, wag na tayong bumanggit ng name ng commercial na brand, but it's fungicide. 30 seconds lang, we are using 10 ml in 5 liters na tubig. So, isosok mo yung corm before you place them in the macro bed. Dapat may fungicide kasi yung event na mag-decay yung corm, na-prevent niya. So matagal yung lifespan nung corm. So pwede ka makakuha ng 2 to 3 batches of seedlings. Ang laban niya kasi pagka nabulok yan, mahihirapan na mag-produce ng planting materials. Ayan, thank you, sir. Bago tayo magpatuloy dun sa 3 pang natitirang tanong, sir, para rin makapagpahinga ng mabilis si sir sana. It's alright po, Sir Angel. Nag-enjoy naman po tayo.
Ayan, we encourage our participants po. You can see in the comment section po yung link po ng ating feedback form. So, paki-fill outan po yan. Magko-close po yung feedback form natin ng alas 12. Ayan. So, sa pagpapatuloy, we have another question and this is from the Igbayog Pride. Sir, anong buwan daw po yung maganda sa paglilipat ng mga plantlets sa plantation? You mean, ang ibig sabihin po ba ni Igbayog Pride ay establish ng farms with macro-propagated planting materials? Ibig sabihin, itatanim na sa field. Kasi sabi dito, yes sir, sa plantation, sa field. Sa plantation. Ano? So, kung if I get it right, ang isang general recommendation kung nabanggit kanina, it's good to establish the farm during wet season kasi we don't have concern with supply of water. Okay? So, yung first 3 months niyan, pagka wet season yan, wala kayong problema. Pagka nakagraduate yan ng 3 buwan, magandang survival ng saging. Okay? Ang disadvantage na nakita namin sa sariling experience, na nakita rin ng farmer namin at sinasabi niya sa amin, sir, maganda yung pag may irrigation ka, na pwedeng mag-supply ng tubig anytime. Mas maganda yung dry season kasi yung timing, kung ang panahon natin, ang wet season natin generally ay May, no, o late May, tapos June, meron ng ulan. Pag bumilang ka at ikaw ay nagtatanim ng lakatan, you have 13 to 14 months. So parang iikot yan ng isang taon. Papalo yan ng may bunga ng papasok ang mga basang-basa na panahon, tapos may ulan, may bagyo. Delikado yan pagka malaki na yung bunches, di ba? So, pagka nagsimula ka ng early, medyo March, February, yan. Pag umikot yan, lalampas ka na doon sa season na may puso na, mayroon ng bunches, tapos makaka-harvest kayo na hindi matutumba. So, maganda may irrigation facility tayo para maganda yung timing so we can calculate kasi meron namang data sa maturity. Maganda po na meron tayong irrigation facility. Provision po, pwedeng kung hindi naman malaki ay makakapagdilig tayo by hose or may furrow irrigation sa malalaking plantation. Thank you po. Ayan, thank you, Dr. Albert. Another question is, ito siguro fast tracking na sir, no? So halimbawa, naikait na natin yung mga farmers na mag-macro propagate together with the proper farm management. Fast tracking na din sa harvest, sir. Meron po bang pinagkaiba talaga yung kalidad saka siguro yung dami ng bunga ng bunga ng saging na pinalaki through the macro propagation versus doon sa conventional lang na tumubo lang and then namunga? Okay. Ang assumption po dyan, para parehas lang sila, yung field-grown sucker should come from a healthy mat. Dapat wala siyang infection. Pag walang infection yan, itong macro-propagated, wala ring infection, kahit yung tissue cultured, walang infection. Ang magmamatter ng difference na is management. Kasi halimbawa, parehas na variety yan, wala tayong pag-uusapan sa magiging yield potential. But the yield potential can only be realized if we manage well our farms. So, ang lamang kasi generally, ang lamang kasi ng mga tissue cultured and macro-propagated plantlets, like what we are producing, meron kaming disease detection to make sure that they are clean. So they come from a mat. The sources of our suckers are not infected. Yan ang magiging difference nilang malaki.
Tapos, ang isa pa, let me share that with you. Yung uniformity kasi ng seedlings ay nakukuha dito sa ganitong technology kasi napapagsama-sama namin yung magkakaedad na planting materials. So when we sell to our clients, when we sell or when we give, no, pagka meron kaming opportunity na may libreng planting materials through our projects, magkakaedad yung binibigay namin na plantlets. So when they begin to produce buds and then nag-develop yung bunches. Hindi naman siyempre literally sabay-sabay. Pero parang ganon, no? Nagsimula na sila, makita mo may puso lahat. Hindi naman 100% agad, pero makikita mo. Pag field grown kasi, kung anong available na stage, yun ang kukunin natin. So pag nag-establish tayo ng farm, usually may mga nauuna kasi mas mabilis na nag-recover, merong na late na nag-recover. Yan ang problema. Samantalang pagka galing sa nursery, well-established na kasi yung roots niyan yung root system. So kung magkakaedad pa yan, di pag inihanay mo yan sa tamang spacing, ma-expect ninyo na mas uniform ang growth and development nilang lahat. Okay, thank you, sir. Ang maganda doon, lalo na doon sa mga nag-a-aspire na lumaki yung kanilang mga banana plantation, kapag uniform nga naman yung plantlets na ginamit mo sa magkakaedad, yun nga, yung development niya as well as siguro yung harvest season, yung dami and all, ay mas madali mong makokontrol, mamamanage. So sana mas makatulong yan sa ating mga banana growers. Ito po yung last question natin, Dr. Elbert. Base po sa naging karanasan po ninyo sa research for development project na ito, katuwang ang aming ahensya, the Bureau of Agricultural Research, paano po kaya natin mahihikayat at matutulungan pa ang mga banana farmers, maging ang mga LGU na subukan at pagtuwangan itong banana or proper banana farm management, particularly yung macro propagation, para mas lumaki yung produksyon ng saging, eventually, mas lumaki yung kita ng ating mga banana farmers. What would be your recommendation, sir, para sa, kumbaga, sa collaboration ng LGU at saka ng mga banana farmers? Okay. Una, magandang magpatuloy yung ganitong information sharing. So we are grateful to the ABAR kasi very rare na opportunity to. Kaya sabi ko nga sa mga kumontak sa amin, it's a privilege. So dito pa lang sa platform na to, ang dami na nating na pagbigyan, na share ng ating information about this technology. So ang laking tulong nun sa awareness ng ating mga interesadong farmers. Isa pa, katulad ng experience namin, well, individual farmers can venture. Di ba? Hindi naman problema na kung gusto niya, maggawa siya. Meron kaming mga na-train na participants noon sa Kasibu, nagkukwento na sila na they tried the technology and they got the results. Pero pagka malakihan kasi yan, dahil gusto nating mas marami yung planting materials, umiikot yung income na ma-manage ng isang organization, maganda yung organize ang farmers natin. Alam nyo, yung experience namin sa bigas, hindi naman siya perfect na experience, no? Kasi alam nyo naman ng mga organization ng farmers, may mga discussion yan, may mga opposition. Alam nyo ba na maikwento ko lang dahil last question naman na to, Sir Angel, siguro okay naman tayo. Sana nag-enjoy ang ating mga farmers at ang mga kasama nating lahat dito sa session. Ano nga ba sasabihin ko? Nawala tuloy yung aking point. Anyway, maganda yung problema kasi sa organizations, reality siya . So, yung aming, ito na, naggawa pa kami ng policy, di ba? Nakipag-session kami ng ilan para maliwanag sa buong mga organization nila, na members nila, na ganito dapat ang management ng ating nursery so we can sustain our operations. Sinulat namin yan, kasama sila. Ganito ang polisiya sa nursery. Kailangan namin gawin yon para tunay na matulungan yung organization. But we recommend and we encourage our farmers to belong to a good organization. Maganda nga, cooperative .
Sa Taiwan, cooperative ang gumagana. Nung pumunta kami na parang nag-benchmarking kami. Pero sa citrus yan, ang laki ng output ng planting materials production nila sa citrus, sa case ng citrus. And they are organized into good cooperative. Pag nagka-problema sa ganito ang cooperative o ang organization, yan mahirap. Real na problem yan na dapat meron ding input sa social preparation ng mga nag-member para maiwasan yung mga problema na parang yung pag-handle ng resource. Yun po, I think yun yung isa. Bali, dalawa yung nasabi ko, yung patuloy na information sharing and dissemination. And the other one is organization of our farmers to empower them. Ayan, thank you so much, sir. Muli, iniimbitahan ko ang ating mga participants and viewers na bigyan or i-hit po natin ulit yung heart reaction, like, applause, para naman na maramdaman ni Dr. Albert sana na sobrang na-appreciate natin yung information. Ay, sir, yes, sir. LGU pala yung isang part ng tanong. Yes, sir. Ikukwento ko lang ng less than 30 seconds. Napakahalaga po ng role ng LGU sa coordination. Alam niyo po yung LGU sa Villaverde, yung LGU sa Bayumbong. Ang contact namin dyan, mga MAU nila, pati sa Kasibu, mga MAU, Municipal Agriculture Office, Municipal Agriculturist. Napakalaki po ng tulong kasi sila yung coordination sa farmers, sila yung monitoring. Nagbibigay sila ng focal person para sa project ng university. Dito sa experience namin, they gave us focal persons. So, pati monitoring kasama namin sila. Malaking bagay po. Ayan, thank you. And hopefully, yung mga ibang LGU na mga kapartner pa natin in the near future ay maging ganun din po, So, muli maraming salamat, Dr. Albert Sana. So, ito ginagawa po namin ito sa lahat po ng aming mga resource speakers. Hihingan ko po kayo ng pinakamaikli, yet hopefully impactful message po ninyo. Una, ano po ang inyong message? General na lang po sa lahat po ng magsasaging sa Pilipinas. Ang pleasure po ng NBSU dito sa Banana Project namin, we give our clients quality planting materials. For us, sabi nga nung isang popular na quotation, seed is life, di ba? Seed is life. Yung planting material, seed din yan eh. So, masaya kami pagka nakita namin na yung planting materials na nabigay namin o nabili ng aming kliyente, nagbibigay sa kanila ng maraming benefit, including economic benefit. So, sabi ko nga minsan, parang ayaw ko na mag-research eh. Gusto ko na yung mag-develop nito kasi mas gusto ko ang development. Anyway, we encourage po everyone, lalo na po ang ating mga banana growers, panatang makasali. Okay, so ito naman po last, kung may message kayo para sa mga magsasaging, para naman po sa mga kapwa po ninyong mananaliksik, to have them encouraged, what would be your most concise yet very impactful message to them? Bihira. Dear colleagues, we just continue with our devotion in doing research for development. Kasi ang buhay ng ating generation of technology ay when it's translated to what our clients can use and what benefits can they gain from our R&D. Thank you po. Ayan, thank you so much, Dr. Albert A. Sana. At dahil po dyan, it is our privilege po to award you this certificate of appreciation. Ayan, isa-send po namin ito sa inyo soon kapag ganito napadpad dyan somewhere sa Cagayan, baka next week maybe. So allow me to read the citation po of the certificate. The Department of Agriculture Bureau of Agricultural Research awards this certificate of appreciation to Dr. Albert A. Sana for sharing his invaluable knowledge and skills during the seminar titled Macro Propagation and Improved Banana Farm Management, the NBSU Experience, held today, 19th of October 2023, via StreamYard.
given this 19th day of October 2023 virtually, signed by our dearest director, Dr. Junelby Soriano. So we'll be handing these to you, sir, as soon as we can. And pala kita. Yes po. Ayan. So once again, sir, maraming pong salamat. Palakpakan po natin si Dr. Albert Thank you. Sana virtually. Thank you, And Jenny. I can see your appreciation. Thank you po. Ayan po. Wow. So mayroon na naman po tayong bagong natutunan ngayong umaga o ngayong buwan sa pamamagitan ng Research for Development project na pinagtulungan po ng NBSU at DA-BAR. Kasama na rin po ang ating mga farmer cooperators sa Nueva Vizcaya. Para mas marami pa pong kaalaman, mga napapanahong teknolohiya, i-follow po ninyo ang aming FB page, that's DA Bureau of Agricultural Research. Meron din po kaming IG account, that's DA-BAR Official. Meron din po kaming official YouTube account. Actually, ito pong ating seminar, ililipat po natin ito sa YouTube account natin in a while. So that's BAR Official. Lagi po ninyong subaybayan ang ating mga seminar series kada buwan. So muli, marami pong salamat sa lahat ng viewers, participants. Huwag pong kalimutan na fill outan ang feedback form. Muli, maraming salamat po, Dr. Albert A. Sana. Thank you, sir. Dami nagpapasalamat. Maraming salamat po. Thank you, Dennis. Ayan, nawa ay maging kapaki-pakinabang po ang ating paksa sa inyo, lalo tigit sa ating mga magsasaka. So this has been your host, Jello from DA-BAR, Dr. Albert A. Sana. Muli, maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang ating seminar sa buwan ng Oktubre. Have a blessed day, everyone. Thank you, Dr. God Albert. bless DA-BAR. Thank you, Sir Angel.